Yung mga kritiko ay tumitingin lang sa isang parte, no? Hindi nila nalilimutan nila ang maraming nagawa ni President Duterte na hindi nagawa ng iba, no? Tulad ng yon, universal free education. So ang lahat ng mag-aaral, ito ay napakalaking bagay. Ilang dozens, siguro 50 years na gusto ng Pilipinas gawin, hindi nagawa. So mga estudyante, hindi na kailangang magbayad. Yan rin sa pag-o-hospital at treatment, nagkaroon ng universal healthcare. Even though hindi siya 100%, pero lahat nababayaran ng gobyerno. At yan rin yung build kung sa ang mga sambayanan natin ay sa buong country, makikita nila sa every town, every province, every city na nagkaroon ng bagong kalye at tumaas rin ang value ng lahat ng mga property nila. Makikita nila. So maraming nagawa rin. But the most important na minsan nalilimutan ay hindi tayo nagkaroon ng gera, no? With China. Yan ay isang napakalaking bagay na nalilimutan ng tao na problema yung there's nothing to gain from a war, no? And second, itong ISIS sa Marawi na muntik tayo naging parang Middle East. No, na yung sa Middle East ni isang bansa na naka-recover, hindi naka-recover, lahat sila bumagsak. Pero tayo, nagawa natin in 8 months, no, na patahimikin yan, although we still have to undergo rehabilitation sa tulong ng China at Russia. Dahil yung Amerika, ang kakatawa man ay sila actually ang nag-block ng pagpasok ng mga armas sa atin. They almost caused us to lose to the ISIS, no? Muntik na tayo naging isang revolutionary country, no? Pero in fairness, after yung binigay tayo ng mga armas ng China at Russia, nagtulong na rin yung US. So maganda rin tayong kung lahat tayo ay nagtutulong-tulungan at we do what's best at huwag tayong masyadong concentrated sa these politics and elections and na the others want us to involve in, no? Oo. Sa tingin niyo po ba, Sir George, itong pagpuna ni na Associate Justice Carpio, sina Trillanes, ay politikang ano nito, or may mga intention na makaka-defect o makakasira sa pamamalakad ng ating Pangulo? Yes. Yung maaring may misunderstanding, maaring hindi nila naunawaan. Sa tingin natin, maaring may, siguro in one way, meron rin silang magandang intention, pero yung pagkakaunawa nila ng mga international politics at economics ay hindi nila naintindihang mabuti. At partly also dahil sa politika, dahil sa dumarating na elections, dahil sa yung mga nire-raise na issues, marami ay hindi tama. Tulad ng yung sinasabi nila yung sa arbitration at sa South China Sea, hindi ito mga bagong sitwasyon, no? Itong sa Julian Felipe Reef na sinasabi nila na pinapasukan ng China, hindi nila sinasabi na China has been there since 1988 and Vietnam occupies more than China or the Philippines, ay nandoon na sila maski na 1970s pa. In fact, since the Second World War, meron na sila nandyan, no? So, bakit nila pinapakita na parang bago ito? O yung sinasabi nilang na pinapaalis yung mga fishermen, pumili sila ng isang fisherman na isa lang kinausap nila na nagsasabi na wala naman siya dyan at wala namang video na interview na pinakita sila. Pero yung karamihan, meron sa Infanta, meron sa Palawan, meron sa ibang place na sinasabi nila na yung mga inaano nila, mga paghuli nila ng isda ay wala naman silang kinakaaway at nakakapaghuli naman sila except no sa frankly itong sa 4 na buwan sa isang taon na pinapalago lang yung yung spawning ng isda, yung panganganak ng isda. So during that period hindi naka-moratorium at dahil diyan yung pag-catch ng isda natin ng mga fishermen natin pag pumunta diyan ay nagiging triple. So ito ay maganda sa environment at maganda para sa lahat. Hindi naman nagkakaroon ng major issue. But somehow, humahanap sila ng yung mga siguro may mga hinanakit na sometimes may nangyayari, no? Pero ang kabuuan ng dapat natin tinitingnan. Yung karamihan sinasabi wala naman silang problema at maganda naman ang pakikitungo. At ang point out natin na sa itong
sa ilang daang taon na, ilang libong taon, yung area ng West Philippine Sea ay dagat na that everyone benefits from. Kasi yung fishermen din, hindi naman taga-China lang. Ang pinakamarami is mga Vietnamese. Vietnamese, tapos yung mga Indonesian, Malaysian, Taiwanese. So bakit nila hindi binibring up? Dahil ba sa yung asawa ni Associate Justice ay isang Vietnamese? Bakit itong asawa niya ay kasama sa yung PCA Tribunal at sinasabi nilang decision ay hindi naman dinesisyonan ang sovereignty, no? Hindi naman sovereignty ang naging issue. So currently, ang makikita natin yung US, ang assistance sa atin from last year to this year ay mga armas na $18 million worth. Wala silang pinadalang gamot, wala silang pinadalang ibang tulong, whereas wala silang donation na infrastructure. Dahil sa yung relationship independent foreign policy, we were able to get billions of pesos worth of medical supplies, $120 million na donation of bridges, $120 million na pinagbigyan ng mga utang ng Pilipinas, no? At maraming ibang klaseng tulong, no? Training sa mga engineers natin sa world class na telephone company infrastructure, at yung mga tourist just before the pandemic nag-reach ng 1.7 million tourists from China. Duterte was able to bring in 8.2 million tourists, which is double of the time ni Pinoy, no? Na para lang natin maalalahanan, na rinig ko kaninang tinatalakay mo yung nagsabi na mag-jet ski si Pangulo, nalilimutan nila yata yung dating Pangulo ay nagsabi na magpapasagasa siya sa train, di ba? Hindi naman nila pinapahanap, no? Yung sinasabi niya, sir, na na hindi naman daw siya pinapahamak yung kanyang buhay, dahil sabi nga niya, pagka pumunta siya doon, wala naman siyang gasolinahan mapupuntahan doon. Mauubusan ng gasolina, malulunod siya doon. Hindi pa rin yung Pero yung magaling pa rin si Pangulo sumagot. Pero yung pananaw niyo, sir, regarding sa economic natin ngayon, tayo ba makakabangon ulit? Dahil alam po natin na halos year past, tuloy-tuloy pa rin yung pandemic natin. Paano paanong sistema naman para tayo ay umangat yung ating economy? Can I share? Maaari ba ako mag-share ng slide? Yes, sir. Please. Itong makikita natin dito, sa itong mga donations at low interest loan, magkakaroon tayo ng maraming infrastructure, no? So itong pandemic ay panandali yan, no? Although medyo matagal yan, isang taon at kalahati na, no? Dahil sa magkakaroon tayo ng joint venture sa sharing sa pag ano ng water resources. We have added irrigation being built. Meron tayong water supply sa Kaliwa Dam. May mga railway tayo ng pinapagawa na tinutulungan tayo both ng Japan at ng China. Meron tayo flood control projects, no? Sa ito, malaking tulong ito dahil sa nung walang pinapadala ang US, nagpadala ng billion na medical supplies ang China, no? 1 million vaccines were donated. Tapos now there's another 3 million. Nakasulat dito 1.5 million, but there's another 3 million of vaccines that were pinadala dito ng China. Ngayon nagsisimula na yung AstraZeneca at yung Moderna magpadala, no? Pero earlier walang pinapadala yung Western countries. Maalalahanan natin rin yung internet ngayon ay mas maganda, no? From its 50% improvement from 2 years ago, at ito ay tulong ng mga Huawei at fiber homes, no? At napakaraming teachers na we have 300,000 workers in China and elsewhere in the world who are sending in still about $30 billion worth. So itong pera ay nakaka-helps the Philippine float, no? Pero maalala natin yung sa US, hindi nila tinulungan yung mga kasama nila. In fact, yung India, binan nila ang pagdala ng raw material sa India is one of the reasons na ang dami namamatay. More than 4,000 people a day ang namamatay sa India. At ito ay isang malapit na
ally ng US. Yung Canada at Mexico rin, hindi nila padala ng vaccine. So bakit hindi ito binibring up ng itong mga nila bumabati ko sa presidente, ay sinasabi nila one-sided. Maaring may good intention sila, maaring some of the things they're saying are right and we can improve on, but why are there all these other things na hindi nila binibring up? At they are siding with the US, they are attacking the independent foreign policy and the policies of the president. Maalala rin natin na yung sa US, no, sinasabi nilang baka ma-invade tayo, pero yung China hindi naman nag-invade, although right now sasabihin natin na talaga sa West Philippine Sea may dispute, no? Yung US may 800 foreign bases, yung China 3 lang, no? And yung military budget ng US is bigger than the next 10 countries combined, and they have 6,000 nuclear warheads. Pero itong sa West Philippine Sea talaga naman disputed area, but China is willing to discuss and cooperate and offer us 60% of the income na dati sa mga Chevron at mga US companies, 10% lang binigay sa Pilipinas. So, hindi man natin ma-solve kaagad yung mga problema, maalala natin na the other issues in the area with China, 17 ay na-solve na. No? Whereas sa US, mahigit sa 30 giyera ang sinumulan nila at walang na-solve na issue, no? And ngayon nga malaman natin yung sa Israel at Palestine, they are not raising any issue with that, no? They are not helping any of the sides. So ito rin, sasabihin natin dito sa Julian Felipe Reef, pampakita natin na 4 ang occupied by Vietnam, 2 by China, and then the others by the Philippines, no? So never nila na bring up. So parang bakit one-sided ang dinadala? So for that reason, sinasabi natin na may politics involved. Bakit selective ang pagpipili nila? Ang importante sa atin sa Pilipinas ay maaho ng buhay ng average Filipino dahil ang daming naghihirap. Yan ang i-concentrate natin, hindi yung pag-aaway at yung pag-insulto sa isa't isa. Let's work together to help the average Filipino.